Hello mga bakla! So eto na yung part 1 ng pumunta ako ng Ligaw mga bakla. Sobrang dami kong ganap talaga dito. Alam niyo mga bakla, 11 years ago pa yung last na labas ko ng isla. Kaya sobrang natatakot talaga ako lumabas at magbiyahe ng mag-isa mga bakla. Pero dahil independent woman ako, kaya ko to. Bali mga bakla, from Katsu nga pala, 30 minutes yung biyahe ko mga bakla. Tapos pamasahe ko 50 pesos. Tapos pagdating ko ng San Andres Port mga bakla, Diyos ko, ang dami palang babayaran. Bali 322 pesos nga pala yung pamasahe ko sa barko mga bakla, tapos may terminal fee pa, tapos may environmental fee pa mga bakla. Diyos ko, hindi naman ako na-inform mga bakla. First time ko kasi, Diyos ko, pagpasensyahan nyo na. Tapos mga bakla, 3 hours nga lang pala yung biyahe dyan. Pero para sa akin, sobrang bilis lang mga bakla kasi nanonood kami dyan ng TV that time. Tapos may kakwentuhan ako dyan mga bakla. May nahanap nga akong kakwentuhan dyan mga bakla at nagtitinda siya ng isda. Nagdi-deliver siya from Sorsogon hanggang Catanduanes mga bakla. O diba, nakakuha pa ako ng BFF dyan mga bakla. At hindi ko na nga namalayan dyan mga bakla, malapit na nga pala kami dyan sa Tabaco Port. At nakita ko na nga pala dyan si Mayon Volcano mga bakla. Sobrang ganda kahit hindi siya masyadong visible mga bakla. Like yung super green na volcano, okay lang para sa akin mga bakla. Pero ang sabi nila mga bakla, kapag unang punta mo ng Albay at nagpakita sa'yo si Mayon Volcano, ibig sabihin busilak yung puso mo. So ano, masama talaga ugali ko kasi hindi nagpakita ng maayos. Grabe ba? So ayan na nga mga bakla, may nag-announce na nga pala na pwede nang bumaba yung mga pasahero. Pero nagpahuli lang ako mga bakla kasi ayoko makipagsiksikan at Diyos ko baka mahulog talaga ako mga bakla. Umupo-upo muna ako dyan sa gilid mga bakla at nakapagkwentuhan muna sa aking new BFF dyan mga bakla. O diba? Taray, di mo kaya. At nung nakita ko nga na halos lahat ng pasahero nakababa na dyan mga bakla, so nag-decide na nga din pala akong bumaba kasi sabi ko baka maiwan talaga ako ng bus at Diyos ko baka talaga maligaw ako mga bakla. Talagang nagmamadali na nga pala ako dyan mga bakla kasi pag mga gantong oras na daw, wala na daw ng tricycle at jeep papunta ng Ligaw mga bakla. Bali yung bus na sasakyan ko nga pala dyan mga bakla is yung Antonina na bus. So sabi ni Gio, dumadaan daw yun ng Ligaw kaya doon ako sumakay. At sobrang swerte ko nga dyan mga bakla kasi may mauupuan pa ako that time. Diyos ko, nahihilo pa naman ako sa bus mga bakla. Tapos nung nagbayad ako ng pamasahe mga bakla, sabi ko kay kuya, Kuya, please tell me naman po kung malapit na po tayo sa Jollibee ng Tuburan. First time ko po kasi at baka maligaw ako. Talagang iiyak po talaga ako sa kalsada. Sabi kong ganun mga bakla. Diyos ko, pinagtawanan lang talaga ako ni kuya. Pero buti naman mga bakla, sobrang bait nung konduktor ng Antonina bus. Grabe, shoutout sa iyo kuya. Talagang hindi ko na feel yung takot nung sumakay ako dyan. Kasi talagang nire-remind ako ni kuya na sabi niya, oy malapit na tayo beha, oy 30 minutes na lang beha. Kaya sobrang bait mga bakla. Hindi talaga ako natakot ng sobra mga bakla. Kaya thank you so much talaga sa iyo kuya. Tapos kachat ko naman si Gio mga bakla. Kaya talagang hindi ako sobrang natakot. Grabe, kasi kung wala akong contact, Diyos ko talagang maiiyak na lang talaga ako mga bakla. At nag-share location din kami ni Gio mga bakla. Kaya talagang natatrack ko kung malapit na kami sa isa't isa mga bakla. And finally mga bakla, so nakababa na nga pala ako dyan at nandito na ako sa tapat ng Jollibee. Nag-aantay na lang ako kay Gio kasi susunduin niya ako mga bakla. At maya-maya pa mga bakla, so andyan na nga pala si Gio. So bali hindi na ako nakapag-video ng maayos dyan mga bakla kasi super excited na talaga ako dyan mga bakla. At nakalimutan ko nga palang sabihin dyan mga bakla, bali 1 oras pa pala yung biyahe ko dyan from Tabaco City hanggang Ligaw City. O diba? Sobrang layo mga bakla. Pero worth it talaga yung biyahe ko mga bakla kasi sobrang ganda naman talaga dito mga bakla. Grabe. At ayan mga bakla, so bali din nila nga lang pala namin dyan yung gamit ko dun sa boarding house ni Gio. Tapos umalis kami ulit kasi kakain kami sa Mang Inasal mga bakla. Kasi grabe mga bakla, super gutom na si bakla nyo dyan. Kasi yung last na kain ko mga bakla, alas 10 pa ng umaga at grabe mag-aalas 7 na that time mga bakla. Diyos ko naman talaga diba? Talagang dapat mag-a-unli rice ako kasi super gutom si bakla. Bali yung kakainin ko pang 2 araw na. Charis, napaka-OA. Tapos ayan na nga pala mga bakla. So andito na nga pala kami sa Mang Inasal mga bakla. At talagang takam na ako dyan mga bakla. Kasi first time ko makakakain sa Mang Inasal mga bakla. Oo, totoo yan mga bakla. Hindi ako nagsisinungaling. Ay talagang mapapasabak talaga ako sa kainan dyan mga bakla. Bali papasok na nga pala kami dyan ng Mang Inasal mga bakla. At si Gio na nga pala yung mag-o-order. Tapos ako naghanap na ng mauupuan mga bakla. At sa wakas mga
mga bakla, after 5 minutes siguro yun, ay natawag na nga pala yung number namin dyan. Sabi ko, ay salamat naman at hindi kami nagantay ng sobrang tagal kasi sobrang gutom na si bakla nyo. Talagang atat na yung kumain mga bakla. Nakatatlong hingi nga pala ako ng rice dyan mga bakla. O diba, patay gutom yan mga bakla. Grabe kasi mga bakla, sobrang laki naman ng hita. Talagang solid naman talaga kumain dito sa Mang Inasal. Talagang masusulit mo talaga mga bakla. At nagkamay na nga pala ako dyan mga bakla. Hindi ko na ginamit yung kutsara at tinidor mga bakla. Hindi ko lang pinakita na nagkakamay ako. Pero talagang nagkamay dyan si bakla nyo. Ay wala na tong pakialam. At ayan mga bakla, so tapos na nga pala kaming kumain dyan mga bakla. At umuwi na nga din pala kami dyan kaagad. Kasi kailangan ko pang magpahinga. Kasi bukas may gala pa si bakla nyo. So ayan lang for today's video. Thank you so much for watching mga bakla.